Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mga mamamayang Bangsamoro. Isang oras ng mahalagang talakayan hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMM. Radyo Bangsamoro. Assalamualaikum, magandang umaga mga karadyo Bangsamoro. Ngayon ay petsa 2 sa buwan ng Mayo taong kasalukuyan. Mga karadyo Bangsamoro, nasa ikatlong araw na po tayo ng Dhul-Qa'dah 1446 Hijri. Araw po ng Biyernes, isang mainit-init na umaga po sa ating lahat at Jum'ah Mubarak. Kamusta po kayo? Assalamualaikum sa mga kababayan natin dito sa Cotabato City, Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Special Geographic Area at saan man ang naaabot ng ating programa. Tayo ay napapakinggan sa DXMY 90.9 Cotabato at may delayed broadcast po sa DXMS Radyo Vida. Napapanood nyo rin kami sa live stream ng Bangsamoro Government at Radyo Bangsamoro Facebook page. Samahan nyo kami sa isang oras na balitaan at update sa Bangsamoro Government, mga aktibidad at iba pa. Mga maiinit na balita ang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMM. Ito ang Balitang Bangsamoro. Sa ilalim ng makulay at masigasig na pamumuno ng Bangsamoro Government, patuloy ang pag-usbong ng mga oportunidad para sa mga negosyo at mamumuhunan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At sa likod ng bawat matagumpay na hakbang, ang Bangsamoro Board of Investments o BBOI ang siyang nangunguna sa pagpapalago ng ekonomiya at pagbibigay ng mga insentibo para sa mga negosyo na nais mamuhunan at magtayo ng kanilang mga proyekto sa rehiyon. Ngayon sa BARM in Focus, alamin natin kung paano tinutulungan ng BBOI ang mga lokal at dayuhang mamumuhunan na magtagumpay sa BARM at kung paano ito naging nagiging daan para sa mas maraming trabaho at progreso para sa ating mga kababayan. Alam mo ba na patuloy nang umuunlad at mas lumalakas ang ekonomiya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM? Salamat sa mas pinahusay na pamumuno at patuloy na kapayapaan. Mas dumarami na ngayon ang mga negosyante at investors na tumataya sa kinabukasan ng rehiyon. Sa panguna ng Bangsamoro Board of Investments o BBOI, binibigyang daan ang mga lokal at dayuhang mamumuhunan na magnegosyo sa BARMM. Ligtas, mabilis at may suporta mula mismo sa Bangsamoro Government sa pamumuno ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Pero bakit magandang mag-invest sa BARMM? So at least pag merong mga investors na international, may kumpara nila yung ating Pilipinas, yung mga incentives na pwede natin mabigay compared din sa mga incentives na naibigay ng ating neighboring country katulad ng Malaysia, Indonesia, Burma, and other Asian countries. So itong mga opportunities na to, at least maikumpara nila at meron silang pagpipilian na comparable din sa ibang countries para dito sila maglagak ng investments. And in addition to this, yung mga local na investors natin na nag-iisip na dito nila gawin ng industries nila rather than bringing our raw materials outside our country, dito na nila i-process kasi nagbibigay tayo ng mga incentives sa mga industrial partner ng ating raw materials. Yung mga
incentives na yan po, paano siya nakakatulong sa mga investors natin po? Mas nai-ease ba yung burden Yes. Alam mo, malaki ang incentives na natatanggap ng isang negosyante kapag na free siya from taxes. And minsan pag malaki masyadong isang establishment, maybe you are going to exempt them from 100 million to 200 million pesos per annum na dapat mabigay niya sa taxes. But ang question dyan is, nawawalan ba ng income ang government natin kapag nagbibigay tayo ng taxes? Directly, yes, but indirectly, hindi po tayo nawawalan kasi nagkakaroon tayo ng direct na nakikinabang dyan. Ito na yung mga labor na create sa area kung saan direct nila nasusweldohan yung maraming tao na nai-employ nila sa kanilang establishments or sa kanilang company. But kailangan din natin kasi magsabay sa international kung saan ang ibang countries ay nagbibigay. Kaya nga nagkaroon tayo ng create law kasi gusto natin i-enhance yung EO 226 kung saan medyo tagilid na po ang Pilipinas sa pagbibigay ng incentive sa mga investors. So therefore, minodify at pinaganda palalo ang ating pwedeng mabigay sa mga investors at ito na yung create law, enhanced create law na natin na ini-implement ngayon. So itong opportunities na to globally, yung competition natin sa mga neighboring countries, sumasabay na po tayo. Maraming tax incentives na ino-offer ang Bangsamoro Board of Investments. Income tax holidays, special corporate income tax o SCIT na nakabase sa gross income earned bilang kapalit ng national and local taxes, enhanced deductions, duty exemption on importation of capital equipment, raw materials, spare parts or accessories, value-added tax o VAT exemption on importation and VAT zero rating on local purchases, VAT and duty refund on importation of petroleum products at VAT exemption for importation of crude oil. Yes, first quarter actually nung March, pero nagkaroon lang tayo ng opportunity na ilabas ito ngayon dahil nagkaroon tayo ng transition. So this is considered investment for the first quarter of 2025. Ang target po natin hinahangad sana is 3 billion. But we exceeded that target by 2.529, meaning ang investments na naglagak na dito sa ating region is 3.529 billion pesos. And we are expecting this coming second quarter that we will have almost, if not more than that. So if we can have that, inshallah, we will be reaching more than 200% of our target, inshallah. And mas nalagpasan pa ba niya yung last year? Ang target natin last year is 2.6 billion, but we reached almost 4.5 billion. So almost double, nasa 80 or 80 something percent ang 180%, I mean, ang naging investments natin last year. Masyadong mataas din sa tina-target natin. So balit ito ngayon, hindi pa natin na-reach na natin last year, pero mas mataas po ang target natin ngayon dahil last year 2.6, ngayon 3 billion, pero medyo sumobra tayo ng konting ngayon ng 0.5 billion pesos. Sa taong ito, nalampasan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang buo nitong investment target para sa 2025 sa loob lamang ng unang quarter ng 2025 na nakakuha ng 3.2 billion pesos na halaga ng aprobadong mga proyekto. Nalampasan ang taunang target nitong 3 billion pesos ilang buwan bago ang itinakdang panahon. Ilan sa mga pinahihintulutan ng board na maglagak ng puhunan ay ang mga sektor na kinabibilangan ng agriculture o agribusiness na nais palaguin ang bamboo industry at abaka. Healthcare, kung saan nakatakdang magtayo naman ng medical center upang tugunan ang mga kakulangan sa pag-access sa healthcare sa rehiyon. At iba pang oportunidad na nakatuon naman sa Islamic finance at halal tourism.
the ease of doing the business because of the moral governance that is being implemented by the MILF sa aming mga empleyado ng gobyerno at sa mga head, lalong-lalo na minomonitor at tinitingnan palagi ng ating ng previous chief minister at lalo na ngayon itong bagong chief minister natin na si Chief Minister Abdurrauf Makakwa, ang siyang naging gabay ng bawat isang gobyerno, agency ng gobyerno dito sa BARM para magkaroon ng magandang pananaw ang isang investor na makita niya ang ease of doing business in our region is much better than any other place. So nakikita nila itong pagiging ARTA compliant natin din ay isang bagay din na nakukonsider nila. Alam mo itong mga negosyante, after they tried the opportunities that we have, kinukwento rin naman nila sa iba yan. Word of mouth, kaya mahalata natin bakit sunod-sunod. For the past 6 years na naging BARM, actually first 3 years pa lang ng BARM na surpass na natin yung almost 30 years ng ARM sa investments for the past 3 years lang. So how much more ngayon? Actually, we are counting a lot. And the Bangsamoro constituents of this region can feel the development. Kung ano ba ang nakikita nila kaliwat kanan na at yung mga companies na naglalagak ng kanilang mga investments dito sa atin. Sabi nyo nga po, nararamdaman, nakikita naman ng mga kababayan natin yung development. Paano siya nakakatulong sa aspeto po ng employment? Paano na karami yung nabigyan natin ng trabaho because of these investments? Yes. For the past 6 years, nakakreate na tayo ng more than 20,000 job opportunities dito sa BARM. Pero marami pa rin dahil meron tayong mga page kung saan may social media tayo. Maraming nagtatanong at maraming nagsasabi paano kami makatrabaho. They are thinking na itong mga investments na to ay investment ng gobyerno ng BARM. Hindi po ito investments ng BARM at hindi po ito pera ng BARM. Ang trabaho lang po natin, tayong nasa gobyerno, ay ipakita na maganda ang BARM, halik kayo dito, mag-invest kayo dito, mapayapa na ang BARM para sa mga investors. Ang mga proyektong ito ay inaasahang lilikha ng 1,200 direkta at hindi direktang trabaho na magpapalakas sa mga lokal na komunidad at magpapasigla sa mga kaugnay na negosyo. Ayon kay BBOI Chairperson Muhammad Omar Pasigan, ang matatag na dedikasyon ni BARMM Chief Minister Abdurrauf Makakwa sa moral governance, isang balangkas ng patakaran na sinimula ni dating Chief Minister Ahod Ibrahim ay naging mahalaga sa pagpapalakas ng katatagan ng investment sa BARMM. Sinabi rin ito na ang 172% na overperformance noong 2024 o 4.7 billion pesos kumpara sa 2.6 billion pesos na target kabilang ang KCC Mall of Cotabato Logistics Hub bilang patunay ng patuloy na sigla ng investment sa rehiyon. Ito ang bagong mukha ng Bangsamoro, isang rehiyong bukas para sa negosyo, maunlad at may malasakit sa mamamayan. Kung ikaw ay isang negosyante o nais magsimula ng negosyo sa BARMM, makipag-ugnayan sa Bangsamoro Board of Investments. Bisitahin ang bboi.bangsamoro.gov.ph o ang kanilang opisina sa Bangsamoro Government Center dito sa Cotabato City. Lori May Andong, BIO News. Balitang Bangsamoro. Nagpulong ang miyembro ng mga Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council upang talakayin ang Bangsamoro Disaster Response Plan. Nagtipon ng 33 mga miyembro mula sa iba't ibang mga BARM ministries, offices, agencies at provincial and city local government units para sa first meeting ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council o Management Council para sa taong 2025 noong April 28, 2025 sa Bangsamoro Government Center. Tinalakay sa pagpupulong ang mga inisyatiba at challenges at maging mga priority agenda na magiging benchmark para sa direksyon ng Bangsamoro DRRM Council ngayong 2025.
Kabilang sa mga highlight ng pulong ay ang pag-aproba ng First Bangsamoro Disaster Response Plan na sumasaklaw sa konseptong prevent the loss of lives and damage to properties, minimize exacerbation of the emergency, and enable the affected communities to continue life with dignity. Bukod dito, kinikilala ng konseho ang banta ng climate change at nagpapalubha sa epekto nito. Binuo rin ng 4 na thematic committees upang matiyak na ang bawat sektor ay maayos na tinutugunan at maendorso sa Bangsamoro DRRM Council. Ang pagpupulong ng Bangsamoro DRRM Council ay regular na isinasagawa alinsunod sa RA 10121. Balitang Bangsamoro. Magbabalik po ang Radyo Bangsamoro makalipas ang ilang patalastas. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Parang kailan lang nangangampanya pa tayo para maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law. Katuwang ang national government na bigyan ng ating Bangsamoro Transition Authority ng 6 na taon upang itayo ang BARMM. At ngayong 2025, isasagawa na ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Sa loob ng parliament na mayroong 80 members, 50% nito ay magmumula sa iba't ibang political party, 40% mula sa iba't ibang parliamentary districts at 10% para sa iba't ibang sektor. Abangan ang iba't ibang kaalaman patungkol sa papalapit na halalan. Sundan lamang ang Bangsamoro government page sa social media at maging parte ng demokrasya. Halalang Bangsamoro. Samantala, sa patuloy na pagpapalakas ng kapasidad ng mga kababaihang Bangsamoro, iilang community sessions ang isinagawa ng Bangsamoro Women Commission sa probinsya ng Basilan. Tampok sa naturang aktibidad ang pagsusulong sa women's rights, peace building at Islamic values na ginanap sa sumisip at Haji Muhammad Ajul noong April 14 at 23, 2025. Tinalakay dito ang Bangsamoro Electoral Code at Anti-Violence Against Women and Their Children Act or RA 9262 kung saan 30 kalahok ang nakiisa at nagkaroon ng kaalaman sa kung ano nga ba ang kanilang karapatan at gampanin sa paparating na halalan. Highlight din sa sessions ang RA 9262 kung saan ibinahagi sa mga kalahok ang legal protection na maaari nilang gamitin bilang proteksyon hindi lang para sa kanilang mga sarili kung hindi para sa lahat ng kanilang kapwa kababaihan at lalo na ang mga batang biktima ng domestic violence. Samantala noong April 14, isang peace-centered at Islamic values session naman ang pinangasiwaan ng BWC Basilan sa Barangay Candiis, Haji Muhammad Ajul. Balitang Bangsamoro. Sa iba pang bahagi ng mga balita, nagsagawa ang Ministry of Public Order and Safety ng capacity development na makakatulong upang sila ay maging aktibong peace mediators sa iba't ibang bahagi ng Basilan noong April 16 hanggang 17, 2025. Dinaluhan ito ng mga babaeng leader komunidad at lokal na tagapamagitan mula sa iba't ibang barangay sa lalawigan. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng mga kababaihan sa pagresolba ng alitan, pagpapalakas ng pamumuno at epektibong pakikilahok sa mga usaping pangkapayapaan sa kani-kanilang lugar. Bahagi ito ng patuloy na inisyatibo ng EMPOS upang isulong ang partisipasyon ng kababaihan sa peace building sa antas grassroots. Kabilang sa mga aktibidad ang workshops, role-playing exercises at group discussions na tumulong sa paghasa ng kakayahan ng mga kababaihan sa pagsusulong ng kapayapaan at pagkakasundo sa kanilang komunidad. Noong April 14 hanggang 15 naman, isang hiwalay na capacity development program ang isinagawa para sa mga community leaders, barangay lupon members at mga kagawad. Layunin nitong patatagin pa ang kanilang kakayahan sa mabisang pagresolba ng mga lokal na alitan, partikular sa konteksto ng mga sigalot gaya ng rido. Sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad, inaasahang mas mapapalakas ang kakayahan ng mga local mediators sa conflict resolution at pagtataguyod ng inklusibong kapayapaan katuwang ang mga kababaihan.
Sanipwersa pa rin ang distribusyon ng tulong pinansyal ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Ministry of Social Services and Development at BARM-MRP o BARM Marawi Rehabilitation Program sa mga internally displaced persons sa lungsod ng Marawi. Ayon sa pinakabagong rollout, umabot na sa 691 na mga kwalipikadong IDP ang nakatanggap ng 5,000 piso sa ilalim ng Financial Assistance to Non-Category List Program. Target ng naturang inisyatiba ang mga IDP na hindi nasali sa category profiling. Ito ay upang masiguro na walang pamilya ang maiiwan sa proseso ng rehabilitasyon. Bilang tagapagtaguyod ng programa, dumulog ang MSSD sa COMELEC upang mabigyang permiso at may pagpatuloy pa rin ang distribusyon ng financial assistance sa panahon ng eleksyon na siyang inaprubahan naman ng COMELEC. Ang BARM-MRP ay patuloy pa rin sa pagiging matatag sa misyon nitong masugpo ang kahirapan sa aspeto ng pag-access sa mga serbisyo at assistance sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Matatandaan na isa ito sa mga flagship initiative na nakaangkla sa 12-point priority agenda ng Chief of Minister na patuloy na nagsisilbing malaking bahagi ng rehabilitasyon sa lungsod ng Marawi. Balitang Bangsamoro. Magbabalik po ang Radyo Bangsamoro makalipas ang ilang patalastas. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Parang kailan lang nangangampanya pa tayo para maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law. Katuwang ang national government na bigyan ng ating Bangsamoro Transition Authority ng 6 na taon upang itayo ang BARMM. At ngayong 2025, isasagawa na ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Sa loob ng parliament na mayroong 80 members, 50% nito ay magmumula sa iba't ibang political party, 40% mula sa iba't ibang parliamentary districts at 10% para sa iba't ibang sektor. Abangan ang iba't ibang kaalaman patungkol sa papalapit na halalan. Sundan lamang ang Bangsamoro Government page sa social media at maging parte ng demokrasya. Halalang Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. Magandang araw, Abdul! Handa ka na ba sa darating na elections ngayong 2025 sa Bangsamoro? Oo naman, Fatima. Pero teka, sino-sino nga bang mga iboboto natin? Ngayong 2025, boboto pa rin tayo ng 12 senador, ating mga congressman mula sa ating mga distrito, party list representative, provincial governor, vice governor at mga board member. At boboto pa rin tayo ng mayor, vice mayor at mga konsehal sa ating mga lokalidad. Oo nga pala, kasama na rin ang mga miyembro ng Bangsamoro Parliament mula sa iba't ibang regional parliamentary political parties at parliamentary districts. Boboto rin ang iba't ibang sectoral organizations ng kani-kanilang representante sa gaganaping iba't ibang assembly. Mga kababayan sa BARM, lumabas at makilahok. Halalang Bangsamoro. Pinasinayaan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang isang $4.7 million project katuwang ang Food and Agriculture Organization ng United Nations at pamahalaan ng Japan upang paunlarin ang sektor ng pangingisda at aquaculture sa rehiyon. Formal na nilagdaan ang kasunduan para sa proyektong Development of Sustainable Fishery Value Chains in BARM, alinsunod sa BARM 2025 to 2030 Development Plan at sa Blue Transformation Strategy ng FAO. Ayon kay MAFAR MAFAR Minister Abunawas Maslamama, layunin ng programa na bawasan ang mga problema ng sektor sa agrikultura at palaisdaan, gaya ng mataas na post-harvest losses, may hinang value chains at kakulangan sa access sa merkado at sustainable inputs. Higit 4,000 maliliit na mangingisda at aquaculture farmers mula sa 6 na lalawigan ng farm ang inaasahang makikinabang sa mga itatayong hatchery, aquafin mills, halal certified production facilities, cold chain systems at mga pagsasanay sa entrepreneurship, biosecurity at post-harvest handling. Sakop ng proyekto ang mga lalawigan ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Lanao del Sur na nakatagdang ipatupad hanggang March 31, 2027. Balitang Bangsamoro.
Samantala, formal na inilunsad ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ang animated audio-video series na idinisenyo para sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3. Batay sa 2021 Activity Baseline Results ng MBHTE, maraming mag-aaral sa grades 1 at 3 ang hindi pa umaabot sa inaasang antas ng kasanayan sa pagbasa at pagbilang. Kaya napag-isipan ng MBHTE sa pakikipagtulungan sa Australian government na bumuo ng isang 20-episode video na magagamit ng mga guro sa kanilang pagtuturo sa mga mag-aaral. Ang Isla Maganda ay bahagi ng 5-piece program ng MBHTE na bawat bata sa Bangsamoro ay bumabasa at bumibilang na naglalayong puna ng mga kakulangan sa pagkatuto dulot ng pandemya. Bukod sa pagtuturo ng literacy at numeracy, sinusulong din ng Isla Maganda ang mga pangunahing pagpapahalaga ng Bangsamoro at edukasyong pangkapayapaan. Sa pamamagitan ng mga kwentong may lokal na karakter at tanawin, inilalapit nito ang mga kabataan sa kultura at pagkakaiba-iba ng rehiyon. Ang mga aralin ay nakatuon sa paghubog ng mga responsableng mamamayan na may malasakit sa kapwa at sa komunidad. Layunin nitong maabot ang halos 90,000 pang batang mag-aaral sa mga malalayong komunidad ng rehiyon. Balitang Bangsamoro. Upang mas mapalakas ang proteksyon at suporta para sa mga batang lansangan, opisyal nang aarangkada ang Kalye Project o Key Actions towards Lifting Young Bangsamoro through Empowerment ng Ministry of Social Services and Development sa Cotabato City. Target ng naturang mobile kitchen na matulungan ng hindi bababa sa 400 bata na nasa lansangan ngayong taon. Idinisenyo ang kitchen unit upang maghatid ng libreng mainit na pagkain araw-araw sa loob ng 120 days. Bukod sa feeding at educational sessions, isinasama rin ng mga bata sa preparatory classes bilang paghahanda sa kanilang pagpasok sa Alternative Learning System o ALS ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE. Kasama sa benepisyong matatanggap ng mga makakapasok sa ALS o ALS ang school kits at 5,000 piso na educational subsidy. Tanging mga batang wala pang 18 taong gulang, mahirap, hindi nag-aaral, walang asawa at hindi benepisyaryo ng 4-piece, abaka o layag badyaw programs ang kwalipikado sa proyekto. Ang pagbili at pagpapalaganap ng mobile kitchen ay bahagi ng mandato ng MSSD sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law at Bangsamoro Administrative Code na layuning itaguyod ang kapakanan ng mga batang nasa laylayan ng lipunan sa rehiyon. Balitang Bangsamoro. Magbabalik po ang Radyo Bangsamoro makalipas sa ilang patalastas. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Parang kailan lang nangangampanya pa tayo para maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law. Katuwang ang national government na bigyan ng ating Bangsamoro Transition Authority ng 6 na taon upang itayo ang BARMM. At ngayong 2025, isasagawa na ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Sa loob ng parliament na mayroong 80 members, 50% nito ay magmumula sa iba't ibang political party, 40% mula sa iba't ibang parliamentary districts at 10% para sa iba't ibang sektor. Abangan ang iba't ibang kaalaman patungkol sa papalapit na halalan. Sundan lamang ang Bangsamoro government page sa social media at maging parte ng demokrasya. Halalang Bangsamoro. Mga maiinit na balita ang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMM. Ito ang Balitang Bangsamoro. Magkakaroon na ng bagong opisina at training centers ang Cooperatives and Social Enterprise Authority o CSEA na mas magiging accessible at bukas sa mga kooperatiba sa rehiyon. Ang detalye sa report ni Farhana Cabalo.
Sa layuning magkaroon ng isang mas maayos at accessible na tanggapan, isang bagong opisina at 2-story multi-purpose training centers ang sisimulan ng itayo sa bahaging ito ng Barangay Cacar, Poblacion 8, Cotabato City. Dito na ang magiging bagong opisina ng Cooperatives and Social Enterprise Authority o CSEA na bukas para sa mga kooperatiba. Isang modern type building ang disenyo nito at inaasahang matatapos sa loob ng 9 na buwan. Ayon kay CSEA Executive Director Samsia Ibrahim, malaking tulong ang pagpapatayo ng multi-purpose training centers na ito para mas mapadali sa mga kooperatiba na gawin ang kanilang mga business transactions sa CSEA at ang kanilang mga trainings. This 2-story building is purposely multi-purpose training center for CSEA. Way back 2021 pa ito. It's a long way to run. At the end of the day, nandito tayo ngayon to realize this 2-story building. Para din ito sa aming, yung CSEA personnel, kasi we are, as of this time, nasa ano lang kami, nasa JICA building. Nakikitira lang kami sa JICA building, sa OCM compound. But then, naisip namin na why not ask the OCM to help us realize this building, no? Through a special development fund, naka-avail kami nitong ano na to. So, two-way, maging opisina at magiging training center na rin para sa ating mga cooperative and social enterprise na registered sa CSEA. Hinikayat naman ni Director Ibrahim ang mga benepisyaryo na pagbutihin ang pagdadala sa kanilang mga kooperatiba upang mas magtagumpay at lumago ang kanilang mga isinusulong na negosyo at produkto. We are proud to invite our clients na hindi na tayo sa OCM. After 5 months, inshallah, according to CCDO, pag na-implement ito, dito na tayo. Malawak ang ating ground, ang ating parking area kasi this is an 800 square meter area for the building. Ang kakainin daw yata niya, sabi ni engineer, is 300 square meter yung building lang. So alhamdulillah, meron tayong nito, tahimik na lugar. So we are inviting our various cooperatives and the social enterprise na kung mag-register man sila or whatever activities they want to have, information dissemination din namin itong building na ito na dito na kami. Buo naman ang suporta ng Office of the Chief Minister sa mga hakbang at programa ng CSEA. Let's be one in hoping that inshallah, 9 months from now, meron ng bagong opisina ng CSEA dito para yung mga cooperatives natin, yung mga social enterprises natin, ay meron silang conducive at saka comfortable space to conduct their businesses. Ang konstruksyon ng bagong opisina ng CSEA Training Centers ay pangungunahan ng Cotabato City Engineering District Office. Sisikapin din nilang matapos ang konstruksyon sa target na 9 na buwan. Farana Cabalo, BIO News. Balitang Bangsamoro. Samantala, handa nang magbigay ng kapasidad sa mga persons with disabilities ang kauna-unahang Center for Persons with Disabilities sa rehiyon sa San Isidro Avenue, Rosary Heights 10, Cotabato City. Ito ay sa pangunguna ng Ministry of Social Services and Development na ang pangarap ay mabigyan ng suporta ang ating mga kababayang may kapansanan. Ang detalye sa report na ito. Isa sa mga pangarap ng Ministry of Social Services and Development na magkaroon ng ganitong uri ng center sa rehiyon na handa at may kakayahang suportahan ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan lalo na ang mga kabataang may kapansanan. Ayon kay Minister Attorney Raisa Jajuri, nais ng Bangsamoro Government na palakasin ang kakayahan ng mga persons with disabilities. Ang center ay mayroong specialized training rooms para sa vocational and social rehabilitation, counseling, computer literacy, massage therapy, cookery at functional literacy. Ang iba pang amenities nito ay outdoor activity area, clinic, may kantina, prayer room, conference room, observation room, mga palikuran na may railings, guardhouse at administrative offices. Ang mga improvements sa naturang center ay alinsunod sa Batas Pambansa Bilang 344 o Accessibility Law, kung saan tiniyak ng MSSD na may kalakip na pag-iingat para sa mga PWDs tulad ng paglalagay ng elevator at hand railings sa comfort rooms nito
nito upang maging disability-friendly ang pasilidad. Ang naturang center ay formal na na-turnover sa MSSD noong November 3, 2023 at mula noon sa matatag na partnership sa LGU Cotabato City, naging buo na ang paghawak at pagtutok ng MSSD sa operations at upgrades nito. Alinsunod naman sa Republic Act 11054 ang Bangsamoro Organic Law, ang pasilidad na ito ay pinangalanan ng Center for Persons with Disabilities mula sa dating tawag na Center for the Handicapped. Nais din ng MSSD na maging modelo ito sa iba pang center na nais na ipatayo ng MSSD sa buong rehiyon, di lang para sa mga PWDs kundi sa iba pang vulnerable sectors. Carmina Camid, BIO News. Balitang Bangsamoro. Nagpadala ang Ministry of Health ng 2 unit ng Sea Ambulance para sa Dato Alwadin Memorial Hospital sa Sibutu at para sa Rural Health Unit ng Sitangkay sa isla ng Tawi-Tawi. Gagamitin ng mga Sea Ambulance ng mga residente ng lalawigan upang mapadali ang transportasyon ng mga pasyente mula sa mga munisipalidad ng isla hanggang sa pinakamalapit na health facility. Pinondohan naman ang nasabing mga ambulansya sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Samantala, napaalala naman ng MOH patungkol sa mga naitatalang kaso ng monkeypox o mpox o sakit na dulot ng monkeypox virus. Ilan sa mga sintomas nito ay ang lagnat at panginginig, sakit ng ulo at kalamnan, pagkapagod o kahinaan, namamaga ang mga lymph node at rashes o sugat na nagsisimula bilang mga flat spot at nagiging puno ng likido. Para makaiwas dito ay iwasan ang malapit na pakikipag-ugnayan sa sino mang may mga sintomas ng mpox. Huwag i-share ang mga personal items tulad ng mga tuwalya, damit o mga kagamitan. Ugaliin ding maghugas ng mga kamay na may sabon. Gumamit ng face mask sa mga masikip na lugar o kung ang isang tao ay may sakit sa loob ng iyong sambahayan at panatilihing malinis ang iyong tahanan at paligid. Bagaman sa kasalukuyan ay walang nakumpirma ng mga kaso ng rehiyon ng Bangsamoro, mahalagang manatiling kaalaman at gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas upang maprotektahan ang ating pamilya at ang komunidad. Samantala, binabati namin ng Ministry of Health sa pamumuno ni Minister Dr. Cadel Sinolinding Jr. matapos parangalan bilang Most Outstanding Partner ng Davao Doctors Hospital. Nagsimula ang partnership ng DDH at MOH noong July 2023 hanggang sa kasalukuyan kung saan nakapag-cater ito sa 85 mga pasyente. Layunin din itong mapabuti ang hospital care ng mga Bangsamoro na naninirahan sa labas ng BARM. Muli, congratulations Ministry of Health! Balitang Bangsamoro. Magbabalik po ang Radyo Bangsamoro makalipas sa ilang patalastas. Halalang Bangsamoro. Magandang araw, Abdul. Handa ka na ba sa darating na elections ngayong 2025 sa Bangsamoro? Oo naman, Fatima. Pero teka, sino-sino nga bang mga iboboto natin? Ngayong 2025, boboto pa rin tayo ng 12 senador, ating mga congressman mula sa ating mga distrito, party list representative, provincial governor, vice governor at mga board member. At boboto pa rin tayo ng mayor, vice mayor at mga konsehal sa ating mga lokalidad. Oo nga pala, kasama na rin ang mga miyembro ng Bangsamoro Parliament mula sa iba't ibang regional parliamentary political parties at parliamentary districts. Boboto rin ang iba't ibang sectoral organizations ng kani-kanilang representante sa gaganaping iba't ibang assembly. Mga kababayan sa BARM, lumabas at makilahok. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Parang kailan lang nangangampanya pa tayo para maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law. Katuwang ang national government na bigyan ang ating Bangsamoro Transition Authority ng 6 na taon upang itayo ang BARMM. At ngayong 2025, isasagawa na ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Sa loob ng parliament na mayroong 80 members, 50% nito ay magmumula sa iba't ibang political party, 40% mula sa iba't ibang parliamentary districts at 10% para sa iba't ibang sektor. Abangan ang iba't ibang kaalaman patungkol sa papalapit na halalan. Sundan lamang ang Bangsamoro Government page sa social media at maging parte ng demokrasya. Halalang Bangsamoro.
Kamakailan lamang ay nakatanggap ng pinakamataas na distinction ng unmodified opinion or rating ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, Lanao del Sur mula sa Commission on Audit, BARM, para sa calendar year 2024. Ang unmodified opinion ay binibigay sa isang ahensya na lahat ng financial statements, maging mga material na aspeto ay tama at maaasahan batay sa itinatag ng mga pamantayan sa accounting ng COA. Bukod dito, pinuri ng MenRe-LDS Provincial Director Asmari Labaw ang mga empleyado para sa kanilang masigasig na pagsisikap at walang tigil na pagtatalaga sa opisina at publiko na nagresulta sa isang kanais-nais na rating mula sa Commission on Audit. Ang distinction ng unmodified opinion rating ay sumasalamin sa pagtatalaga ng MenRe-LDS sa misyon ng pangangasiwa ng kapaligiran at nagpapadala ng isang positibong mensahe tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng mataas na pamantayan ng integridad sa pananalapi sa loob ng BARM. Balitang Bangsamoro. Naging matagumpay naman ang implementasyon ng 3-day anti-colorum operation ng Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board nito lamang April 22 hanggang 24, 2025 sa lungsod ng Cotabato. Ito ay alinsunod pa rin sa pagsisikap ng ahensya na mapabuti at mapaigting ang kaligtasan sa mga kalsada, pangalagaan ng mga pasahero at mapanatili ang integridad sa public transport system sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Focus ng naturang kampanya na matukoy ang mga unauthorized colorum vehicles o transport units na nag-oopera ng walang franchises, permits at legal documentation. Dagdag pa riyan na mahagi rin ang impormasyon ng BLTFRB sa publiko patungkol sa passenger safety, transport regulations at mga kakaharaping parusa ng paggamit ng mga illegal public vehicles. Balitang Bangsamoro. Pinangunahan ng Ministry of the Interior and Local Government katuwang United Nations Development Program Philippines ang unang quarterly monitoring visit para sa taong 2025 sa ilalim ng Localizing E-Governance for Accelerated Provision of Services o LIPS program sa bayan ng Piagapo, Lanao del Sur. Layunin ng 3 araw na aktibidad na suriin ang pagpapatakbo ng mga #Digital Bangsamoro Digital Centers at mga inisyatibo sa e-governance sa mga barangay ng Bubunga, Ilian at Bubo. Itinatag ang mga sentrong ito upang mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan sa pamamagitan ng abot-kaya at mas digital efficient na plataforma. Ang LIPS program ay nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan sa information and communication technology ng mga lokal na pamahalaan at ng mga komunidad habang isinusulong ang digital literacy at responsableng paggamit ng online na serbisyong publiko. Bukod sa pagsusuri sa operasyon ng mga digital center, tiningnan din ang kahusayan ng mga tauhan nito at kinilala ang mga aspeto ng programang dapat pang paigtingin kabilang ang technical systems, community outreach at suporta sa mga gumagamit. Balitang Bangsamoro. Magbabalik po ang Radyo Bangsamoro makalipas ng ilang patalastas. Halalang Bangsamoro. Magandang araw, Abdul. Handa ka na ba sa darating na elections ngayong 2025 sa Bangsamoro? Oo naman, Fatima. Pero teka, sino-sino nga bang mga iboboto natin? Ngayong 2025, boboto pa rin tayo ng 12 senador, ating mga congressman mula sa ating mga distrito, party list representative, provincial governor, vice governor at mga board member. At boboto pa rin tayo ng mayor, vice mayor at mga konsehal sa ating mga lokalidad. Oo nga pala, kasama na rin ang mga miyembro ng Bangsamoro Parliament mula sa iba't ibang regional parliamentary political parties at parliamentary districts. Boboto rin ang iba't ibang sectoral organizations ng kani-kanilang representante sa gaganaping iba't ibang assembly. Mga kababayan sa BARM, lumabas at makilahok. Halalang Bangsamoro.
Assalamualaikum Bangsamoro. Parang kailan lang nangangampanya pa tayo para maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law. Katuwang ang national government na bigyan ng ating Bangsamoro Transition Authority ng 6 na taon upang itayo ang BARMM. At ngayong 2025, isasagawa na ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Sa loob ng parliament na mayroong 80 members, 50% nito ay magmumula sa iba't ibang political party, 40% mula sa iba't ibang parliamentary districts at 10% para sa iba't ibang sektor. Abangan ang iba't ibang kaalaman patungkol sa papalapit na halalan. Sundan lamang ang Bangsamoro Government page sa social media at maging parte ng demokrasya. Halalang Bangsamoro. Mga maiinit na balita ang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMF. Ito ang Balitang Bangsamoro. Good news po para sa mga job seeker, kasalukuyang naghahanap ng mga kwalipikado at interesadong aplikante ang Ministry of Finance and Budget and Management para sa 6 na bakanteng posisyon sa kanilang opisina. Hiring po ang MFBM sa mga posisyon na Supervising Administrative Officer o HRMO 4, Supervising Financial Management Specialist, Senior Budget and Management Specialist, Planning Officer 3, Computer Programmer 2 para sa ICD at Computer Programmer 2 para sa Planning. Para sa mga kwalipikado at interesadong mag-apply, para sa mas marami at detalyadong impormasyon ng mga nabanggit na posisyon at ay maaari nyo pong bisitahin ang FB page ng MFBM. Manatiling bukas o mananatiling bukas ang job hiring at pagsumite ng application documents hanggang May 8, 2025. Balitang Bangsamoro. Nagpaalala naman ang Ministry of Health sa publiko patungkol sa sakit na hemophilia at kung paanong makakaiwas dito. Ang hemophilia ay isang sakit na karaniwang namamana kung saan mahina ang pamumuo ng dugo. Isa sa mga sintomas ay ang madalas na pagkakaroon ng malalaki at malalalim na pasa na matagal gumaling, biglaan at matagal na pagdurugo sa iba't ibang bahagi ng katawan at pananakit sa kasukasuan dahil sa pagdurugo. Para makaiwas dito mga kabangsamoro, pumili ng light exercises at iwasan ng contact sports kung saan maaaring masagi ang inyong katawan. Kumain din ng masustansyang pagkain at iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Lagi ding dalhin ng medical ID na naglalaman ng impormasyon ng inyong kondisyon at gawing regular ang pagbisita sa mga health centers. Tandaan mga kabangsamoro, bawat buhay ay mahalaga. Balitang Bangsamoro. Magbabalik po ang Radyo Bangsamoro makalipas ang isang patalastas. Halalang Bangsamoro. Magandang araw, Abdul. Handa ka na ba sa darating na elections ngayong 2025 sa Bangsamoro? Oo naman, Fatima. Pero teka, sino-sino nga bang mga iboboto natin? Ngayong 2025, boboto pa rin tayo ng 12 senador, ating mga congressman mula sa ating mga distrito, party list representative, provincial governor, vice governor at mga board member. At boboto pa rin tayo ng mayor, vice mayor at mga konsehal sa ating mga lokalidad. Oo nga pala, kasama na rin ang mga miyembro ng Bangsamoro Parliament mula sa iba't ibang regional parliamentary political parties at parliamentary districts. Boboto rin ang iba't ibang sectoral organizations ng kani-kanilang representante sa gaganaping iba't ibang assembly. Mga kababayan sa BARM, lumabas at makilahok. Halalang Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Parang kailan lang nangangampanya pa tayo para maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law. Katuwang ang national government na bigyan ng ating Bangsamoro Transition Authority ng 6 na taon upang itayo ang BARMM. At ngayong 2025, isasagawa na ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Sa loob ng parliament na mayroong 80 members,
50% nito ay magmumula sa iba't ibang political party, 40% mula sa iba't ibang parliamentary districts at 10% para sa iba't ibang sektor. Abangan ang iba't ibang kaalaman patungkol sa papalapit na halalan. Sundan lamang ang Bangsamoro Government page sa social media at maging parte ng demokrasya. Halalang Bangsamoro. Mga maiinit na balita ang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMF. Ito ang Balitang Bangsamoro. Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mga mamamayang Bangsamoro. Isang oras ng mahalagang talakayan hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMM. Radyo Bangsamoro. Nagbabalik po ang Radyo Bangsamoro, oras ganap na po ng alas 9:52 ng umaga. Mga karadyo Bangsamoro, atin pong alamin ang ating update sa ating panahon ngayon. Maapektuhan po ang panahon sa Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate dahil yan sa low pressure area. Habang intertropical convergence zone naman sa iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa pagtaya ng Pag-asa, asahan ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Mga karadyo Bangsamoro, kailan lamang po ay mayroon pong nangyaring signing of Memorandum of Agreement sa pagitan ng MOH BARM pati sa mga partner hospitals nito, no? Noong April 29, 2025 po ginanap itong signing of Memorandum of Agreement o yung MOA po, kung saan 10 mga bagong partner hospitals para sa medical assistance sa indigent and financially incapacitated patients program po na mga residente ng BARM ang makikinabang dito. Hindi lamang po yung mga nasa loob ng Bangsamoro region nakatira kundi pati po yung mga nasa outside BARM. So yung MOA po na sinasabi dito ay ang ibig sabihin po ng MOA na ito ay nagkaroon po ng panibagong 10 bagong partner hospitals ang MOH na katulad ng St. Pius Hospital, Midsayap, North Cotabato, Kabakan Polymedic Cooperative Hospital, sa Kabakan, North Cotabato pa rin, Premier Medical Center sa Zamboanga, Hiraj Hospital, Marantao, Lanao del Sur, Mindanao Special Hospital Foundation sa Marawi City, Mindanao Doctors Hospital and Cancer Center sa Kabakan, Takurong Doctors Hospital sa Sultan Kudarat, Sulaix Clinic and Hospital sa Sharif Agwak at St. Elizabeth Hospital sa General Santos City at Dr. Jose Maria Torres Memorial Foundation Hospital. No? Isa po ang initiative na ito kung saan ang MAIF o MAIFFIP o yung MAIFIP is isa po siyang programa na naglalayo na makapagbigay ng continuous access sa medical assistance para sa mga eligible indigents at financially incapacitated patients. So ito po yung isa sa mga latest na balita natin pagdating sa MOH BARM. Mga karadyo Bangsamoro,
kahapon po ay pinagdiwang natin, ginunita dito sa BARM Government, sa BARM Region, ang Labor Day, kung saan isa sa mga highlight po ng nasabing celebration ay ang job fair na ginanap sa ground floor po ng City Mall, Cotabato City. So marami po yung mga hiring kahapon, no? And marami rin po yung dinagsa po sila ng mga aplikante na inshallah po ay makakakuha ng maayos at magandang oportunidad para po sa kanilang kinabukasan. Ngayon mga kabangsamoro, nasa buwan na po tayo ng Mayo kung saan graduation season na po. Gusto po namin batiin mula dito sa Bangsamoro Information Office. Binabati po namin ng congratulations yung mga estudyante po natin na gumraduate na at graduate pala ngayong buwan na ito o ngayong taon na ito, no? Sa paparating po na election mga karadyo Bangsamoro, which is next week na po, May 12, 2025, manatili po sana tayong safe and bumoto po tayo ng tama at matalino. Mga karadyo Bangsamoro, binabati po namin mula dito sa Bangsamoro Information Office ang mga bumubuo sa Office of the Chief Minister, lalo-lalo na po si Interim Chief Minister Abdulrauf Sami Gambar Makakuwa. Sa lahat po ng bumubuo sa Project Tulong alay sa Bangsamoro na nangangailangan, assalamualaikum po mula dito sa Bangsamoro Information Office at lalo-lalo na po sa lahat ng bumubuo sa Bangsamoro Information Office, mga taong nandito sa likod ng camera ngayon. Magandang umaga sa ating lahat. Mga karadyo Bangsamoro, nagtapos na po ang isang oras na balitaan at update. Sa mga gustong pakinggan ng replay ng episode na ito, mapapanood po ito sa FB page ng Bangsamoro Government at Radyo Bangsamoro, pati sa YouTube po. May replay din ito tuwing Sabado sa Voice FM at RMN Zamboanga. At tuwing alas 2 ng hapon naman ng Martes sa Radyo Pilipinas Marawi, Radyo Pilipinas Holo-Sulu at Radyo Pilipinas Tawi-Tawi. Manatiling nakatutok sa mga pinakabagong balita at impormasyon. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government at bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Abangan din ang pasada alas 7, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng gabi sa Facebook page ng Bangsamoro Government. Maraming salamat po sa ngalan ng Serbisyong Publiko at Moral Governance. Ako si Carmina Camid, kasama ang buong pwersa ng aming technical team sa broadcast section. Ito ang Radyo Bangsamoro, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office sa ilalim ng pamumuno ni Chief Minister Abdulrauf Makakuwa. Pagpalain Bangsamoro. Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mga mamamayang Bangsamoro. Isang oras ng mahalagang talakayan hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office, BARMM. Radyo Bangsamoro.